I'm Miss Donna and I'm doing the Ascendra International. So sa mga nag-aas, why kasi nag-aas sa akin, bakit networking at hindi ka na lang mag-business or hindi ka na lang mag-empleyado? Okay, I'll give you the option. Bakit Ascendra? Bakit networking? So bakit networking first? I have 3 options. Maging empleyado. Dito sa pagiging empleyado, I've been there for 5 years, 6 years. Nandiyan na ako and sa empleyado, hindi naman sa pang-ano pero stagnant kasi ako Yung income, pare-parehas lang. Like, every month yung routine ko, like pare-parehas yung ginagastos ko every month, pambayad ng bills, pangkain. Walang growth. So, hindi ko nabibili yung mga gusto kong bilhin sa pagiging empleyado. So, X na sa akin ang pagiging empleyado na to. Kasi nga, nanggaling na po ako doon. Nag-aral ako, di ba? So, ang naging capital ng parents ko sa pag-aaral ko, 1M. 1M nung nag-aral ako. So, itong 1 million na to, yung ROI niya, kailan ko siya makukuha pag nag-work ako? Imagine mo ha, capital ng magulang ko yan nung pinag-aral ako. After ko mag-aral, syempre nag-graduate ako. What if hindi pa ako mismo talagang nagtrabaho agad-agad upon graduation? Ang minimum salary ngayon, sigurado nasa 15, sabihin na lang natin, depende pa sa position. Pero malaki masyado ang 15, lalo na pag nag-i-start pa lang. So, nasa 12K. 12K. Ito na yung buong kikitain mo na sa isang buwan. O, malaki na to ha, sa 12,000 na to ha. 12,000 na to, minus my expenses, daily expenses, yung pagkain, yung bills ng kuryente. Magkano ang kuryente ko do? Umaabot ng 4,000. Minus 12,000, magkano na lang kinita ko? Meron na lang ako 8,000 na natitira. Yung pagkain ko araw-araw, siguro sabihin na lang natin magastos ko sa pagkain araw-araw since meron ng family, di ba? Sabihin na lang natin sa isang buwan, araw-araw, 8,000. Wala nang natira, 8,000. Teka lang, 5K sabihin natin. So meron pa akong 3,000 na natitira. Tama ba? 3,000 na lang yung natitira sa akin. So, sa 3,000 na to, hindi ba ako bumili ng pampaganda ko? Hindi ba ako bumili ng mga gusto ko rin bilhin? Sa madaling salita, talagang kulang na kulang yung sahod ko sa pagiging empleyado. So, wala. Kaya X sa akin ang employee side. Kasi I've been there. So, pinagdaanan ko na yon. Next naman is maging business owner. So, dito sa business owner na to, kailangan natin i-consider, meron ba akong malaking kapital? Meron ba akong millions? Kasi kung ang business owner na sinasabi natin, kasi ang mga nagtitinda ng mga fishball, mga nagtitinda ng kung ano-ano, maliit yung kapital, pero maliit din yung kita. Ang gusto natin, makamtan yung mga dreams ko. Ang gusto ko makamtan yung mga dreams ko, like makabili ng bahay, makabili ng lupa, makabili ng mga sasakyan. Diba? So, sa business owner, wala naman akong kapital na malaki, na milyon-milyon para makapag-produce ng business, ng traditional business. Ano ba yung mga business na nakakapagbuhay talaga? Magpatayo ng building o apartment owner, buildings. Ito talaga yung mga nakikita kong pwedeng malaki yung kita. So, buildings, kaya ko ba? Wala din, wala. Hindi kaya yung business side ko sa traditional business. Malaki. May sari-sari store ako, sobrang laki na ng puhunan, di ba? So, hindi talaga. Tapos yung kita, napakaliit. So, I've been to traditional business din and kailangan ng malaking puhunan para sa malakihang kita. So, X siya sa akin. Next, networking. Ang nakikita ko sa networking, dito, napakaliit ng puhunan dito. Sobrang liit ng puhunan. Pero, sabihin na lang natin sa Ascendra, 8,500, pinakamababa na puhunan. Pag ito, traditional business ko, syempre maliit lang din yung kikitain ko kasi maliit lang din yung puhunan ko. Sa 8,500 na to, nakita ko kasi, pwede, hindi ka nalugi dito kasi may product na babalik sa'yo dito sa Ascendra. So, may product na babalik sa'yo worth of 11,000. So, kita ka na agad ng 2,000. Ang maganda pa dyan, paulit-ulit mo na pagkakakitaan at nagkaroon na ako ng lifetime discount sa mga products ng Ascendra. So, sa lahat ng products nila, meron na akong lifetime discount up to 50%. So, depende yan sa products na meron. At ang maganda dyan, paulit-ulit ko siyang pinagkakakitaan at pagkakakitaan. Pag nasa traditional business ako, yung 8,500 ko ba, hindi ko yan mababawasan sa mga needs ko. So, dito, pag kay Ascendra kasi, yung 8,500 ko,
meron nang bumalik sa akin na product. So, pwede ko yan ibenta, pwede ko kahit anong gusto kong gawin, pwede ko siyang i-market din. And take note guys, dito sa pagiging networker, is pwede mong kitain yung kinikita ng business owner sa isang araw. So, what if, ang business owner, sabi natin, nung nag-traditional business ako, 5,000 a day. Pero grabe, sobrang pagod mo na yon. As in, ang pagiging business owner kasi kailangan mo mag-build pa rin eh. Mag-build ka pa rin ng trust sa mga buyers mo. Take note, traditional business, hindi lang talaga ikaw yung nandito, hindi lang ikaw yung mga options nila para bilhan. Ganon din sa networking. Pero ang maganda dito, kasi paulit-ulit mo at ang market mo dito sa networking, international. Hindi lang doon sa kung saan ka located. Kasi on networking, lahat, mapaibang bansa, Luzon, Visayas, and Mindanao, lahat yan market natin. So, kaya ko pinipili ang digitalization. Actually, ang networking is a business. Digital business siya, guys. Ha? Sa mga hindi nakakaalam, networking is a digital business. Meron ka ng products, hindi mo nakakailanganin pa magpa-FDA approve, hindi mo nakakailanganin pa magpagawa ng products to other countries. Kasi sa Ascendra, andyan na, lahat na nandyan na. Ang gagawin mo na lang, trabahuin yung business na pinasok mo. So, ganun din sa traditional business. You are the boss of your business. On Ascendra, ikaw din yung boss sa sarili mong business. Para ka na lang nag-franchise dito eh sa networking. Para ka nag-franchise, ito yung kaya kong i-avail mo na i-franchise mo na ngayon. So, you have a choices kung ano yung choices na kukunin mo. And then, yun muna yung reason why networking.